Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na pag dumaan si customer sa AMS may lumalabas na ingay. Pero bago ko magsimula, i-check ko muna itong makalog na makina ni customer. Bago na yung engine support yan, pati yung transmission support. Pero kung mapapansin nyo, pag inapakan ni customer yung brake pedal, ang lakas kumalog nitong makina. Sa nakita ko, malambot itong rubber ng engine support. Hop! Dali! Hop, preno! Okay! Preno! Sa support eh. Bago ba to? Sir, okay na. Tingnan nyo mga boss, isang kamay lang gagamitin ko pero mapapauga ko itong makina ni customer. Lambot masyado. Malambot yung rubber ng transmission at engine support na inilagay. Kaya lang mga boss, hindi naman yan pinapagawa sa akin ni customer. Pre-check up ko lang siya dahil nga nung mag-road test kami at napadaan sa lubak, hindi smooth yung bagsak niya. Dito ko naman yung shock nito bago eh. Opo. Bago eh, no? Wala naman tagas po, ano? Wala naman. Bago lang yun eh. Ang primary concern kasi dito ni customer, pag napadaan sa hubs, nakakarinig siya na nag-uuntugan na bakal. At kung napanood niyo yung part 1 nang mag-road test kami, na-diagnose ko ang pinanggalingan ng ingay, yung rotor disc at yung brake pad. Sabi nga ni customer, both side naririnig niya raw yung ingay na yon. Kaya dito naman ako ngayon sa kabilang side. Kaya gamit itong socket wrench na number 14, luluwagan ko itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Nagtataka lang ako dito sa kotse ni customer. Alagang PMS daw ito, pero itong mga sliding pin bolt niya, pati itong rotor disc at brake pad, nako po. Hindi papasok sa isip mo na alagang PMS ito. Tingnan nyo itong rotor disc. Wala no? Oo. Hindi ka naubusan ka ng brake pad? Pero nung makita ko naman itong brake pad niya, mga boss, makapal. Yun nga lang ang napansin ko mga boss, yung preno nito, parang hindi siya nililinisan. Kasi yung brake pad niya mga boss, sobrang tigas. Tapos itong mga sliding pin bolt niya, hindi siya nililinis. Kaya ang nangyayari, nag-i-stack up. Nakita niyo naman mga boss kung paano ko nililinis itong pagkakabitan ng sliding pin bolt. I-sprayan ko yan ng penetrating oil para lumabas yung kalawang, at pati itong sliding pin bolt mga boss, lilinisan nyo rin yan bago nyo siya ibalik dito sa brake caliper holder niya. Pati itong rubber boot mga boss, kung makikita nyo, diba? Nilinis ko rin yan. At syempre naman, pati itong backplate niya na natalsikan ng penetrating oil, punasan nyo rin. At dahil nga sa sobrang tigas nitong brake pad ni customer, na pwedeng yan yung naging dahilan kaya lumipis itong rotor disc niya, pinapalitan ko na rin yan kay customer. At ito na mga boss, yung bagong rotor disc, ilagay ko na yan. Tapos, ito naman ngayon yung bagong brake pad. Ilagay ko na rin dito sa brake caliper holder niya. Pero yung isa pang bagong brake pad, hindi ko muna yan ilalagay. Ikabit ko muna itong brake caliper niya. Tapos, yung dalawang sliding pin bolt, ilalagay ko yan mga boss. Pero hindi ko siya higpitan. Pag okay na, gagamit ako ng flat screw. Ikakalso ko yan dito sa rotor disc para itong brake caliper mahila ko at dumikit yung piston dito sa brake pad para itong piston dahan-dahang papasok yan dito sa loob ng brake caliper housing niya. O diba mga boss, ganun lang siya kadali. Pag napalubog mo na yung piston yan, pwede mo na ngayon tanggalin yung dalawang sliding pin bolt niya dito sa brake caliper. At ito naman tinuturo ng daliri ko mga boss, may dalawang butas yan kabilaan dito sa brake caliper. Ito naman brake pad na bago, kung makikita nyo, meron siyang dalawang bilog na nakaumbok na dapat pag inilagay mo yan dito sa brake caliper, yung dalawang nakaumbok na yan, mai-shoot mo yan dito sa butas ng brake caliper mo. Madali lang naman, itapat mo lang na ganyan, iangat mo yung pinaka-clip niya dito sa ibabaw ng brake pad, tsaka mo ngayon itulak na. Ganun lang, napakadali. Alam niyo mga boss, kaya ko itinuturo sa inyo ang mga ito, just in case na masiraan kayo sa daan, hindi man kayo marunong gumawa, meron kayong idea. Makatapat man kayo ng mapagmahal na mekaniko, hindi kayo basta-basta maiisahan. At dahil sa nailagay ko na rin yung isa pang brake pad na bago, ito namang sliding pin bolt niya mga boss, importante na pahiran nyo ng grasa yan. Tsaka nyo ngayon ibalik dito sa pwesto niya at ilabas-pasok niyan para yung grasa lumipat dito sa loob ng brake caliper holder mo. Taas babayan mga boss para malagyan mo siya ng grasa. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang boot dito sa brake caliper holder mo. Tapos yung brake caliper na, pwede mo na siya ngayon ipwesto dahil nakalubog na yung piston, maluwag mo na ngayon mailalagay itong brake caliper mo. Kasi pag nakalabas yung piston mga boss, hindi mo mailalagay itong brake caliper dahil makapal nga yung brake pad, masikip siya. Kaya importante na yung piston pag nakalabas, ibalik mo muna sa loob ng brake caliper housing mo. Dahil nakalagay na yung brake caliper mga boss, pati yung sliding pin bolt nito, gumamit na ako dyan ng socket wrench na number 14
para ma-final ko na yung higpit dito sa dalawang bolt ng brake caliper. Dahil okay na, ipadiretso ko na yung manibela kay customer at itong gulong, pwede ko na ngayon yan ilagay. Siguraduhin nyo lang lagi mga boss, yung lagi kong paalala na yung mga nut dito sa gulong dapat nahigpitan nyo yan ng maayos. Baka magaya kayo dun sa isang customer na nag-DIY na sasakyan niya, nung umaandar daw may lumalagitik sa gulong niya. Yun naman pala maluwag yung mga nut. I-check ko nga muna yung support ni customer dito sa ilalim ng sasakyan niya. Get drive! Preno! Lakas pumalag nito. Alam niyo mga boss, pang-apat na beses na akong naka-encounter ng ganitong problema. Malambot yung mga nailagay na support. Kaya nangyayari, si customer, doble gastos. Nagtaka nga ako kay customer dahil yung nag-road test kami, ito agad yung napansin ko. Preno! Pag-aabante siya, parang yung makina bibitaw. Tapos pag nalubak kalampag yung naririnig ko. Samantalang bago yung engine support na yan mga boss, yung hinawakan ko. Pati yung transmission support dito sa kabila, yung hinahanap ko dito, yung nasa ilalim ng battery, bago rin yun. Tinanong ko nga si customer kung yung chinek up ko na support dito sa ilalim kanina mga boss, yung nakita nyo, kung bago. Sabi niya bago daw. Kaya lang mga boss, hindi naman ako makamove on dahil nga sa malakas talaga yung vibration ng makina pag-aabante. Kaya ang ginawa ko dyan, umilalim ulit ako mga boss. Iniisip ko kasi baka yung goma basag eh. Drive! Nakita nyo mga boss, di ba? Malakas yung uga ng makina. Gumalaw man dapat yan, kaunti lang. Minsan nga mga boss, inisip ko baka pag nagpreno si customer, biglang lumabas yung makina niya dito sa hood eh. Over na yun. Mga boss, joke lang yon. Dahil nga talagang hindi ako makamove on mga boss, iniisip ko na yung goma dito sa support niya basag. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong 3 bolt dito sa support niya. Pwede kasing itong support, hindi pa yan tuli. Kaya mas maganda, ma-check ko na lang yan para makapul ko na nang hindi na siya makahawa pa. Hawakan ko itong support mga boss, tapos tinutulak-tulak ko yan. Malambot talaga siya. Kaya nga sinabihan ko si customer, hanapin niya yung pinaglumaan para pag okay pa, ibalik ko na lang. Alam niyo mga boss, hindi yan pinapagawa sa akin ni customer or pinapa-check up. Nagkusa na lang ako dahil nga sa naawa ako sa kanya na baka masiraan siya sa daan. Kasi nga ang alam niya bago yan. Eh ang problema malambot naman. O di ba? Problema yan. O tanggalin ko na itong support mga boss para makita natin kung bago nga talaga. Ay, bago ito mga boss, pero sobra lambot. Parang yung ano rin nila, parang yung support sa ibabaw sa makina. Bago yan. Naalala ko tuloy yung isang customer nung nagpagawa siya, ang nilagay sa kanyang lower arm or suspension arm, nako, grabe yung lambot nung suspension arm bushing niya. Ang nangyari, pag tumatakbo siya, ang ingay, parang kariton daw yung sasakyan niya nung matapos gawin. Komo hapon na ata nun, kinabukasan niya na nai-back job. Ang masakit, sabi sa kanya, sa steering rack daw galing yung ingay. Kaya ang ginawa niya, naghintay daw siya sa akin. Halos 3 buwan daw siyang chat ng chat. Di naman ako makasagot basta-basta. Kaya pasensya na kayo. Kaya nga nung mag-meet kami ni customer at na-check up ko yung sasakyan niya, malambot lang yung bushing ng lower arm niya. Dahil nga sa kulang na sa budget si customer, original surplus na lang yung kinabit namin. Pero naging okay na. Sinasabi ko ito mga boss para pag kayo ang bumili ng pyesa, maging maingat kayo. Lambot talaga yan. Mag-road test na nga kami ni customer para malaman nyo kung nawala na yung pinoproblema niyang ingay dito sa gulong. Dito may humps, dito bandak. Ayon kasi kay customer, pag dumaan ito sa humps, doon daw lumalabas yung ingay dito sa gulong. Road test time. Alam nyo naman mga boss, sa bawat paggawa ko, ang pinapahatol ko si customer. Kanan po ba? Oo, kanan tayo. Ayan, dyan na tayo mga boss. Ayan na, may humps na. Ayan. Ayan, humps. Oh, ano? Wala na? Oo. Kalog. Yung tak-tak-tak, di ba? Wala, opo. Yung bakal, yung sinasabi ko sa inyo, yung bakal to, Oo. bakal nagkalog. Oh, parang dumodoble, di ba? Sabi mo na. Opo. Yung sabi ko sa'yo, yun lang yun. Awa ng Diyos yan, kaya ako nalaman. O, ayan, pag mga ganyan, meron ka na eh, yung... Marinig mo na agad. Oo, na... Ha? Merong nagbabakal to, bakal. O ayan, humps pa uli yan. Ayan, humps yan. Oops. Oh, ano? Oo, wala. Isa pa, daan pa tayo. Kaliwa. Mayroon humps dito eh. Dito sa kaliwa meron. Ayan. Humps din yan. Ayan, humps oh.
Ano? Wala. Wala na? Opo. Wala na? Okay. May dadaan ko mamaya doon sa Oo. akin na sobrang Yan. Oh, ano? wala po. Wala na. Okay. Ngayon, may isa pa ako nakita sa problema ng sakyan mo. Itong tabingi, ano? Okay. Ha? Pupunta naman tayo dyan sa shack. Pero gusto kong makita yung luma. Sige po. Ha? Kasi, pakaliwa tayo. Kasi sir, ayaw ko namang mapagastos ka agad. Kahit sabi mo pang galing ng original pa yan. Wala akong pakialam. Lahat naman ng pyesa nagkakaroon ng depekto eh. Nasa ano. Ayaw ko munang mapagastos ka sir. Sige po. Kasi kung gusto ko na mapagastos, pabili na agad kita eh. Kasi alam ko naman na eh, di ba? Nakita ko na eh. Eh kaya lang sir, baka mamaya, yung pinaglumaan mo, maganda pa yun. Katulad ng mga ibang kinabit kong pyesa na maayos May pa. natanda na kung ginawa niyo, pinabalik niyo Lahat, pyesa. oo, lahat ng Ah, pyesa binalik ko. Expander, ginawa niyo yun. Bukod sa expander pa sir, meron pa. Yun yung pinaka natuwa kung ano eh. Pinabalik niyo lahat ng luma. Balik ko, sabi nung may-ari, grabe, pinagastos lang ako ng malaki. Gusto niyang balikan, sabi ko, wag mo na sir balikan, gulo lang yan eh, di ba? Chance to experience na lang. Lahat naman ng bagay, pagbabayaran mo rin naman at pag nanloko ka eh, di ba? Oh, Buti, di mo agad to pinapalitan ng ano sir, nung sinasabi nila. steering. Opo. Naku po, yari ka sana. 39,000 yung O, quote pero nila eh. 39,000? Grabe. May maingay daw ito sa patras. Ngayon, pasobrahan mo tapos patas mo ipasok. Para malaman natin kung magkakaroon pa siya ng ingay. Muli mga boss, maraming salamat sa Muli sa panonood. patas Sana tayo. nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Ipaatras naman ni customer itong sasakyan niya. Dahil nga sa nakakarinig din daw siya ng ingay pag umaatras ito. Kaya konting katahimikan lang mga boss. Binitin mo pa. Opo. Ano? Okay na. Okay na sa patras? Opo. Tunog na yun eh. Wala yun. Wala na yung sinasabi ko sa inyo. Yung bakal to bakal na parang nag-uuntugan sila. Oo. Tapos kapag sa humps gaganan sa parang sumasabay na eh. Pag umaatras? Pag sa humps po, Ah. sumasabay sila ng ganun eh. Pag angat eh. Ngayon wala na yan. Wala na ma'am. Narinig niyo mga boss, satisfied si customer, ganyan yung paggawa. Dapat masaya si customer, hindi yung ikaw lang ang masaya. At swerte siya dahil nag-alangan siya na papalitan yung steering rack assembly niya. Kung hindi, kumita na naman ng malaki si Kuya Mando. At yung problema nito sa mga support, coming soon yun mga boss, salamat.